instances that the government has repeatedly stated that the International Criminal Court has no jurisdiction in our country. Kung hindi po kinikilala ng gobyerno ang ICC, bakit nila binigyan ng pansin ang arrest warrant mula sa ICC? Yun po ang mga katanungan natin. Ginamit lang bang palusot ang Interpol? May violation ba sa Rome Statute? But we have also found out, Madam Chair, that there was no red notice from the Interpol. Kaya nakapagtaka talaga kung bakit nagmamadali ang gobyerno na isuko si dating Pangulong Duterte sa ICC. Isn't this a glaring violation of due process? Sobrang minadali. Ano po ang naging batayan ng inyong pagkilos at bakit may pagmamadali sa pagpapatupad ng pag-aresto? Ibinigay ninyo po si Tatay Digong sa loob lamang po ng 14 oras. Mas mabilis pa sa alas 4. Madam Chair, isa rin sa gusto nating malaman ay kung ilan nga ba ang may diffusion notice, red notice at arrest warrant mula sa Interpol dito sa ating bansa. Ilan na po ba ang naaresto ng mga otoridad? Based sa website ng Interpol, 11 Pilipino ang may red notice mula sa Interpol. Lahat ba ito nasa Pilipinas? Lahat na ba ito ay nahuhuli na o hindi pa? Kung ito ay may red notice mula sa Interpol, misto lang hindi pinansin ng mga otoridad, bakit ngayon mabilis pa sa alas 4 bigla kayong umaksyon? Sa totoo lamang po, marami pang may mga warrant, marami pang may arrest warrant na hindi ninyo na-aresto hanggang ngayon. Pero pagdating kay dating Pangulong Duterte, walang isang araw ang bilis ninyong inaresto. Ang tanong ngayon, may babalik pa ba si Tatay Digong o sadya ninyo talaga siyang inilayo dito sa ating bansa? Bakit po? Para sa akin, hindi natin kailangan maging abogado. Let's call a spade dahil obvious naman, gusto talaga nilang isurrender sa ICC si Tatay Digong. Kaya sabi ko dati, kahit mag-hearing tayo dito araw-araw, ang importante po ay mapauwi si Tatay Digong, bring him home. Dito sa sarili nating bansa, dapat harapin kung ano man ang inaakusa sa kanya. Unfortunately, Madam Chair, gusto ko talagang mag-participate araw-araw. Sama tayo dyan sa hearing. Pero hindi ko po kaya umarap sa ilang tao sa pagdinig na ito na hindi marunong rumispeto. Mga ilang taong tatakbuhan ka, hindi nagsasabi ng totoo, at hindi man lang kayang rumispeto sa isang kasamahan ninyo sa gobyerno. Mahirap na, baka mamaya talikuran at buwan na naman ako. Respeto po ang importante dito sa isa't isa. Respeto sa Pilipino. Sa mga pulis naman po, unahin niyo muna resolbahin ang problema sa kidnapping ngayon. Pero inuna niyo pang inaresto at inuna niyo pa ang pag-aresto o pag-kidnap kay Tatay Digong. Ako naman po, noong nakaraang March 11, gusto kong pumasok, pinababa tayo sa sasakyan, sa gate. At kahit si VP Sara, hindi rin po pinapasok isang abogado at anak pa ng dating Pangulo. Ngayon, maayos naman kayong tinanggap sa Senado. Sana marunong rin po kayong magbigay ng kortesiya. Lalo na gusto lang natin masiguro na ligtas at nasa maayos na kalagayan si Tatay Digong, lalong-lalo na po ang kanyang kalusugan. Nakakalungkot lamang po, matanda na si Tatay Digong. Alam ko naman na matapang at matatag siya. Pero kitang-kita naman natin sa kanyang iniinda, harmless at fragile na po si Tatay Digong. Hindi na siya dapat ipinilit, ilayo at dinala sa ibang bansa. Hindi na po siya tatakbo sa inyo. Hirap na nga siya maglutad. Maski pagtatali ng kanyang sintas at medyas, hirap na po siya. Lahat naman po tayo tumatanda. Lahat po tayo ay may minamahal na lolo't lola, tatay o kaibigang may edad na. Ang sakit po makita na yung taong binigay ang lahat para sa atin, ngayon ay mag-isa na po sa isang kwarto sa banyagang bansa. It will do more harm po kung maiwan siya na nasa ibang lugar at hindi
At kung sa hindi inaasahan, paano na lang po kung may mangyayaring masama sa kanya doon? Kung isang dating Pangulo ng ating bansa ay maaaring tratuhin ng ganito, paano na lang po ang ordinaryong Pilipino? Nagpapasalamat po ako sa komite sa pagsasagawa ng hearing na ito at sana makabalik na dito si Tatay Digong. Kung ano man ang kanyang pananagutan, alam ko po buong tapang niya ito haharapin dito sa ating sariling bayan. We have our own judicial system. After all, it is for the Filipinos to judge if he has done his job effectively as President of this country. Pilipino po ang dapat humusga kay Tatay Digong kung nakakalakad ba ang ating mga anak sa gabi na hindi nasasaktan, di nababastos, at hindi nakikidnap. Siguraduhin natin na hindi maulit sa kahit sino man ang pag-iisang tabi ng legal na proseso. This issue is greater than any of us or any personality. What is at stake here is our sovereignty and judicial independence as a sovereign nation and the dignity of every Filipino. Ang importante dito, ano ba ang nalabag na batas at ang pinaka-importante, maibabalik pa ba si Tatay Digong? Please, bring him home. Salamat, Madam Chair. Maraming salamat at laban lang. Alamin natin ang katotohanan. Bumalik tayo sa PCTC. Nabanggit po ninyo, Executive Director, na sangkatutak ang pinadala mo ng kopya nitong execution order. Nitong CPNP, PNP natin, NBI, DI, DOJ. Pinadala rin ba ninyo yung Special Envoy on Transnational Crime? Hindi po siya nasama sa pinadalang ko. Si Ambassador Lacanilaw, hindi niya Wala po siya. natanggap to. Ano ba ang papel ng Special Envoy sa Transnational Crime? Ang Very spe- familiar po kami sa PCTC kasi yung batas niya na kami ang nag-akda. Ang tanong ko lamang, ano ba ang papel ng Special Envoy? Ang Kasi special dati envoy tayo po din natin, Special the Envoy. good ambassador is a representative of our country in several international fora, representing the interest of the Philippines. He has, to a certain extent, diplomatic stature and Ambassador nga ang titulo po ninyo. Totoo po yun. Ay, ambassador ka rin nung Special Envoy kayo? Nung araw po, nung araw. General Alcantara. Opo. Ambassador rin po ang Nung araw po ay ako'y ambassador din at concurrent in charge of PCTC. Kasi ang pagkaintindi ko, hiwalay yung Magkahiwalay Special po, Envoy. magkahiwalay. Hindi siya directly under PCTC, tama po ba? Ang special envoy po ay nakakatulong sa akin dahil nababawasan po yung trabaho ko to represent our country. Para hindi ka biyahe ng biyahe. Medyo totoo po yan, totoo yan. Okay, so Ambassador, hindi kasi namin masyadong kabisado yung posisyon ninyo. Saan ang opisina ninyo? Madam Chair, ang office ho namin, the same with the PCTC, same building po kami. Paliwanag ko lang ho ng short yung opisina din ho namin. Ang Special Envoy ho for Transnational Crime, ang Philippine Center of Transnational Crime, which is the Interpol NCB Manila, sila po yung aming secretariat at yung operational partner. So may opisina po kayo? Meron po, na nasa taas po. Ilan ang kami. tauhan nyo? If I'm not mistaken, around 15. And then kasama ninyo sa pag-representar sa Pilipinas sa iba't ibang lugar? Opo. So, kung hindi sa ilalim ng PCTC, ang Special Envoy, aling department kayo? Sorry, Madam Chair. Hindi naman kayo PCTC, so aling department kayo? DFA? Hindi po. Ang amin pong opisina, OSETC and PCTC, are all under the Office of the President. Pero hiwalay, kasi hindi naman kayo under the PCTC. Ano? Hindi po. Ang PCTC po ang aming secretariat. Sila po yung operational arm namin. What are the functions? Like you said earlier, you represent the Philippines in different fora, is that correct? Yes, ma'am. I see. What is the role that you actually play in the arrest of
PRRD and is transferred to The Hague. Anong papel po ninyo doon? Kasi lumalabas yung pangalan ninyo sa resibo at yung pag-turnover. Opo, Staff, ipakita lamang. Ito, yung transfer of custody, surrender and transfer. Andyan po. At kayo po ang nakapirma. At alam ito ni Secretary Senator Cayetano. Bakit kayo ang nakapirma? Ano po yung papel niyo? Ganito po yan. Ma'am, I was there to oversee the smooth arrest of the former president. Now, So, nandun kayo sa Villamor? po, makikita niyo naman po dun sa mga videos na lumabas. Hindi ko po maalala kasi hindi ko kilala yung mga tao. Opo. doon. Ngayon, doon naman ho Madam sa... Chair, excuse me, Madam Chair. Since when naging function ng special envoy yung pag-oversee ng operations sa kasi... pag-aristo? Opo. Kasi... I'm sure, special envoy ka, trabaho mo is outside. Envoy ka doon para mag-represent. Pero when Hindi it po, comes to operational matters, kailan naging Hindi po- trabaho mo yan na pag-oversee ng operations? Hindi po ako nag-oversee ng operations. Yun lang kung sitwasyon dahil ang PCTC ay ang aming Secretariat and Operational Arm. Not even the PCTC, I suppose. Because PCTC, sila lang nagkukontrol ng NCB. Yes, Diba? Opo. O sila nagkukontrol ng Secretariat. Opo. Pero Opo. Sila po yung Secretariat namin. Pagdating sa Interpol, halimbawa, ganito, meron tayong General Assembly ng Interpol. Sino naging head of delegation? PCTC. PCTC? PCTC. Ikaw, General Marbil, hindi ka pa ba nag-attend ng National yung General Assembly ng Interpol? Sir, umaten po last year po. Last year. Opo. So, sino ang head of delegation? Ang nandun po si General Alcantara pong kasama po namin. Because when I was the Chief PNP, lahat ng head of delegation, yung Chief PNP. Tapos, head of delegation ng ibang bansa, yung uniform talaga na police agency na kailang lugar. Kaya yun yung alam ko ha. Kasi yung PCTC naman is NCB lang ito. Sila yung NCB pero pag when you say police agency, Chief PNP talaga ang head niya, di ba? At nagkakaroon ng General Assembly, kayo ang nandun, di ba? Actually, sir, dun sa ibang country, sir, ang police lang, ang isa lang po ang law enforcement nila. So, ang usually in the head is the chief ng national police nila. But in our country, we have so many law enforcement agencies coming from the NBI, the Philippine National Police, of course, ang kasama po namin. Kaya nga, Kasi makita mo, di ba? Pag Interpol General Assembly, hawak kamayan lahat ng mga chief na ko, puro uniformado yan eh. Puro mga chief ng police agency nila, di ba? kaya nakakagulat sa dinami-dami ng